Alright mga sneakerhead, ito po si Shoe Checker ang inyong lingkod na bumabati po sa inyo ng magandang araw po mga sneakerhead. Sana nasa mabuti po kayong kalagayan mga sneakerhead. Mga sneakerhead, ang pag-uusapan po natin ngayon is gusto ko lang i-prove sa inyo na yung matagal na sinasabi ng mga tao na magpa-LC ka na lang sa amin kasi kami na lang ang magsasabi sa iyo na kung ikit pa yun o hindi. Kasi mga sneakerhead sa community natin dyan sa Pilipinas, ang umaasa sila lahat dyan sa mga group site. Hindi naman lahat ng group site nila lahat ko. Pero gusto ko lang patunayan sa inyo mga sneakerhead. Kahit ang mga kilalang mga reseller sneaker shop sa Pilipinas po is gumagamit po sila ng apps. Hindi po totoo na kahit consider po na as a expert shoe checker sila o expert in shoes, hindi po sila nagbibigay ng opinion nila na hindi sila gumagamit ng apps. Babagsak at babagsak pa rin sila sa apps. Yung iba nga po gumagamit ng apps na ginagamit ko. Iba-ibang apps man ang ginagamit namin na pang legit ng shoes is on the end, apps pa rin po ang nag-decide. Kagaya po, kasi po mga sneaker, meron tayong kaso ng ganyan. Kagaya ng kaso ni Mr. Francisco Rio. Yan. Mr. Francisco Rio. Matagal na nangyari ito mga ka-sneaker, hindi it's a couple of months po. Kasi hindi ko na siya maasikaso kasi naging busy ako. Tapos, itong 2 days ago, parang same lang na nangyari na same pattern ng ginamit. Pero ayaw ko muna sabihin kasi inaayos nila. Ngayon kasi, nung last na kinausap ko si Mr. Francisco Rio, is na nagtatago na daw yung magbenta sa kanya ng sapatos. Ngayon po. Ngayon, ang sapatos po na pina-LC niya is mga ka-sneakerhead is, correct me if I'm wrong, wait. Checkin natin na Jordan 11 Breads. One of my favorite shoes also. Meron ako nitong sapatos na dati. Ang ayun. Kasi na ano siya sa mga siyempre naghanap siya ng sapatos. Tsaka by the way si Mr. Francisco ay isang OFW na kagaya po natin. At hindi po siya may parang may sarili siyang business yata sa Qatar, something ganun. Yan. Ang yan niya tama Jordan 11 po mga ka-sneakerhead. Kasi parang naregalo yata, ang kwento yata dito is nung nakausap ko si Sir, parang naregalo yata niya sa pamangkin niya dahil gusto yata ng sapatos nakita sa isang group site. Parang na Jordan size yata. Hindi pag negotiate si Sir, nabigay yata siya ng pera sa pamangkin niya, binili. So, siyempre yung tao hindi alam yung sapatos na binili niya. Kasi naniwala siya doon, nakalagay kasi doon, legit, 100% legit. Siyempre, ganun yung dati, di ba? Makita lang tayo niyan, legit na. Ano na natin kagad, bibili na natin kagad dyan. Ngayon, nung pina-LC niya, gano'n, ang bilis ng transaction nila. Yung si reseller, ngayon, ang ginawa niya, hindi alam ni Mr. Francisco na akala niya ipapadeliver ng Lalamove o whatever na sa Pilipinas. Ang ginawa, siya mismo ang nag-deliver. Kaya nakuha siya ng picture ni Mr. Francisco. Ito po yung sapatos mga sneakerhead. Yan, nakalagay dyan. 100% legit dyan. Fully review siya. Hindi po totoo na pag review automatic, lumalabas siya sa apps na fake. Hindi yan totoo. It's not true. Ayan o, ang sinabi, LBC, ayan. Pero ang nag-deliver po niyan is yung reseller. Kaya siya nakuna ng picture. Yung reseller po, kilala yan sa nagre-reseller ng sapatos. Ngayon, on process yata niya, hinahanap siya ni Mr. Francisco. Nung huling usap ko is nagtatago na daw. Kung gusto niyo makita, i-type niyo na yung pangalan ni Mr. Francisco diyan sa mga sneaker site na yan, makikita niyo yung conversation. Kahit ako binash ako eh.
Di, ganun na nga po nga pala, back to the story po tayo. Di, diniliver, di okay na, nagulat siya. Una, parang hindi yata napakilala na siya yung siya yata, hindi ko alam. Basta, I remember about the story is parang hindi siya napakilala na siya rin yung nagbebenta. Parang nagpanggap siya na delivery, ganun yan magkakwento sa akin. Correct me if I'm wrong, okay. Di, napicturean siya, kinuha siya ng picture ni Mr. Francisco Rio. Ngayon, nung after couple of days, pina-LC sa akin. 2 times ko in-LC yan. Yung Jordan 11 na yan. Letter with box, yan. Ang sabi daw is OG daw. Yan, siyempre pag OG. By the way, si Mr. Francisco, sneaker fanatic siya. Alam niya kasi nabutan niya si Jordan panahon ng Chicago Bulls, kaya alam niya yung binibili niya. Parang pagkakwento, siyempre dati hindi niya kaya bilhin, ngayon may pera na siya at may small business siya sa Qatar, binili niya. Ngayon, dahil tutulungan niya yung binili niya para sa pamangkin niya. Back to the story tayo mga sneakerhead. 2 times ko in-LC, tinanong niya ngayon yung tao. Yung reseller, tinanong niya ngayon yung reseller. Kasi ang sinabi, money back guarantee. If you proven, kaya dyan ako hate po mga ka-sneakerhead eh. Yung nagsasabi ng money back guarantee. By the way, binenta sa kanya ng below SRP yung sapatos. Below SRP po. Dapat yan around mga nasa, kung original price yan, dapat mga 15 to 11 yan eh. But below SRP, I forgot what is the price now. I-type nyo na lang yung pangalan mo sir, lalabas naman yan to sa sneaker na Jordan Group yata yan. Tama, Jordan Group. Lalabas mo siya yan kasi kahit ako, may siya natulong sa akin, hindi. Back to the story. Pina-LC sa akin ng 2 beses. Ngayon, ang sabi kasi, if you prove fake, money back, 100% money back guarantee. Wala po talagang ganun, sneakerhead. Wala pong ganun. Marami na akong kasong hahawakan ng ganyan. Lahat na nagsabi na benta ng below hindi ko naman nilalahat. Most of the time, hindi ko nilalahat. Mayroon ding mga okay, pero mas maganda mag-ingat kayo mga ka-sneakerhead. Di ba common sense? Ang mahal ng sapatos, tapos ibibenta mo ng palugi ka, anong meron? Di ba? Double think. Mga kasigat, parang hindi kay Mr. Francisco, di na siya sinisisi, NLC. Below SRP, manipagati. Pinakita niya ngayon nung kay reseller yung kanyang NLC. Di, nagalit ngayon si reseller. Galit. Hindi tayo totoo, pwede ito kumuha ng ibang option. Di siya ni Mr. Francisco, sige. Ang ginawa ni Mr. Francisco, inilsi uli sa akin, hindi daw yan, siniraan yung apps na ginagamit ko, kalokohan daw yan, wala daw yan, free lang to. Hindi po yan free. Ako lang po, by the way, nilinawin ko sa inyo, ang check po, hindi yan free. Wala pong apps na free. Ang Poison po, nagbibigay siya ng free sa unang gamit. The rest po may bayad po. Lalo na po ang check po. $1 per per cent po yan. Hindi po yan libre. Ako lang po ang nagbibigay ng free service sa check apps. Okay, back to story tayo. Nagalit. Di 2 times ko na siyang inLC, nagalit. Ngayon sabi ngayon ni Mr. Francisco, para per yata dadaling na lang niya sa totoong mga shop. By the way, iano ko sa inyo yung kung ano siya sa end of the video, papakita ko sa inyo yung mga video at saka ibang shop na pinuntahan niya. Kasi sikat yung mga pinuntahan ni Mr. Francisco eh. As in sikat. Yung Pip Kicks, Flipsole, yung kay Dan Gorospe, yung free market. Hindi ko kasi kabisado lahat eh. Ito, meron pang Soul Auction. Yan yung pinuntahan ni Mr. Francisco. And then
Meron pa siyang pinuntahan dito na maraming sikat na ano na reseller o ayan. Ito, yan, pinost siya ngayon ni Mr. Francisco. Yan, pinost siya. Yan yung ano sa kanya, yan. Ngayon po mga ka-sneakerhead is, ano ba yung mga shop na pinuntahan niya? May mga video kasi na ibang shop, ipapakita ko rin sa inyo kung ano yung, hanapin ko lang para mapabilis tayo, i-upload ko na lang sa end of the video kung ano yung mga shop na pinuntahan niya. Karamihan po puro sikat. E di gumastos pa po ngayon si Mr. Francisco para lang mapaprove niya na hindi siya nagsisinungaling at hindi siya kasi masakit sa kanya yun. Alam niyo kung mga kasikat na pinag-uusapan po dito ang hindi po pera kasi parang kasi pakiramdam ni Mr. Francisco naloko siya ng husto. Naloko po siya. E di ngayon, dinner siya ngayon nung reseller, patunayan daw. Di pinatunayan ngayon ng tao. Ang dami niyang pinuntahan na mga shop, iba-ibang klase, mga sikat pa. Kahit ako, nagulat ako. Ngayon, tinanong niya, may mga video, tinatanong niya na kung legit ba to. Yung iba, hindi naman sila nagko-comment, pero para daw sure, ginamitan din siya ng apps. Yan ang sinasabi ko sa inyo mga sneakerhead Di ba? Ultimo na mismo yung mga sikat na reseller na sinasabihan natin na expert from shoes. Gumagamit po sila ng apps. Yung iba nga apps pa na ginagamit ko. May mga video na tinanong siya kung anong apps ang ginamit, check. Sinabi nga check. Ginamitin niya ng ibang apps. Lahat na yata ng klaseng apps in-apply doon sa Jordan 11 breads, lumalabas na failed. Lahat yun failed. E di ngayon, minsan ko sa Mr. Francisco, pinush ko yan. Ako nga binash pa Binash pa talaga ako. Di ba okay lang yan, nasa social media tayo Kasi papatunayan ko sa kanila na check is ginagamit kong apps is okay yan. Diba? Ganun lang yun Para ka lang nagpa-second opinion yan Di ba? Para may sakit ka, pa-second opinion ka. Ang gagawin sa'yo ng doktor, kung ano yung ginawa ko sa'yo kung ano yung ginawa sa'yo ng unang doktor na in-x-ray ka, sinitiskan ka, papasecond opinion ka, gano'n din ang gagawin sa'yo. Kung ayaw mong gawin sa'yo, sa albularyo ka magpatingin. Gano'n po na nangyari mga ka-sneakerhead. Diba? Ultimo sila Dan Gorospe. Nagpumunta rin siya doon, yung pimp kicks. Pero pa nga niya sa habang ay pag-conversation ako, may isa dyan, parang kinukutsa niya yung pimp kicks. Unang-una, sino ka? Diba? Mga sila, ganito na lang yan Kung ang nagsasabi sa inyo na legit yung sapatos or fake, legit yan, okay, fine. Pero mas maganda po kasi, para sa akin, based on my investigation of, tsaka based na rin sa mga lumalapit sa akin, karamihan daw po talaga naman ng i-scam, grupo sila. Hindi ko naman sinasabi sa'yo na huwag ko kayo magtiwala sa group na nagpapa-legit check. Pero mag-ingat po tayo. Kasi ang kadalasan daw po ginagawa is based on the experience ko din is sasabihin niya sa'yo legit, bibili ka. Parang yung scammer nagbenta siya ng sapatos, kakausapin niya yung mga kaibigan niya. 5 o 6 doon magsasabi ng legit yan. Tapos pag may nagsabi ng fake, ibabash nila. Kaya ngayon walang magsasabi ngayon. Kaya iba gumagaya na lang. Ganun si Mr. Francisco na biktima. Ganun siya na biktima po mga ka-sneakerhead. Na-prove po yan na hindi po mapagkakatiwalaan yung sa mga site. Hindi ko naman sinasabi na huwag silang pagkatiwalaan, pero mag-double po tayo ng ating effort sa pag-secure po ng pera natin kasi po
Hindi po totoo, para sa akin po talaga, hindi po totoo talaga ang money back guarantee pag napatunayan mo. Bibilang lang po sa kamay ang nagre-refund ng pool. Meron nga po dyan almost 25k, ang binigay lang is 12k. Isipin nyo yan. Diba? Huwag kayong, ewan ko ba? Bakit pumayag yung mga ganun? Yung iba pumapayag, more than half lang ang binabalik. Diba? Parang kasabihan nga yun, yung parang hinold up ka ng harap-harapan. Diba? Si Mr. Francis pinaglalaban niya na i-refund mo, di pinatunayan niya ngayon. Ngayon, nagastos yung tao. Siyempre, dahil gusto niyang i-ano yun, gusto niyang i-charge yun dun sa mga, kasi pinrook niya, ikaw ang humiling, ginawa ng tao. Ngayon, nung inaano mo ngayon, tinataguan mo. Di ba? Ilan yung pinuntahan niya, papakita ko sa inyo sa video. Tsaka yung sa mga, kung anong ginawa sa sapatos niya, lahat-lahat po. Para po makita po ninyo na kahit mga expert po na kilalang shoe reseller po sa atin ng mga high-end sapatos, gumagamit po sila ng check or gumagamit sila ng legit apps para po ma-prove na kung legit yung sapatos. Hindi sila basta-basta nagbibigay ng sarili nilang opinion based on ano po sila, sa apps po sila. Lahat sila gumamit ng apps. Lahat ng nilapitan ni Mr. Francisco para lang doon sa Jordan 11, ginamitan po siya ng apps. Mga ka-sneakerhead. Ganun yung ini-emphasize ko po sa inyo na kahit na tinuturing na expert sa atin, gumagamit po sila ng apps. Maliwanag po yan, mga ka-sneakerhead. Ito po ang isa sa mga proof. Yung case ni Mr. Francisco na hanggang ngayon is hindi niya na makita kung nasaan yung nagbenta ng sapatos sa kanya dahil yun din ang nag-deliver at yung mga kaibigan nun is pinagtanggol pa siya ng iba. Hindi ko alam kung paano siya pinagtanggol, pati ako binash, okay lang yun sa akin. Kung ano-ano na yung pinagsasabi, kahit yung lumang sapatos ko dati na Jordan, peki daw. Di ko naman alam pero binili ko yun dito. Di ba? I remember 2019 yata yun nung nilabas. Basta mga ganun, di ko na maalala kung anong year. Tapos nung nag-vacation ako sa Amerika, alam ko na-swap ko pa yun sa sa Watakobe na sapatos. I remember. Na-swap ko yun o nagdagdag ako ng pwede ko na maalala. Hindi ko alam kung naibenta ko o naibigay ko sa pinsan ko. Kasi ang naalala ko is parang naibigay ko yata sa pinsan ko. Hindi ko alam kung na-swap ko pa, basta. Hindi ko ba alam na sinasabi nila peki daw yun, nakita daw nila, biri mo nakita na nila. Tinignan nila ha. May nakita ko kasi nagkaroon din ako, hindi ko naman alam na. Pero alam ko legit yun. Di ba? Pati ako binash. Napunta na sa sapatos ko, sabi ko hindi ako usapan dito. Si Mr. Francisco po ang usapan dito, mga ka-sneakerhead. Diba? Ayan po, ako sinasabi ko sa inyo, mga ka-sneakerhead, hindi po totoo na may mga expert sa atin. Gumagamit po sila, ito po yung proof na gumamit sila ng apps. Same lang po yung iba na ginagamit po natin. Yung iba nga chinarge pa si Mr. Francisco. Ngayon, ang nangyari sa kanila, pati girlfriend niya talaga gumana inaway-away asawa ni Mr. Francisco hanggang sa nag-ano na sila, hindi ko na alam, based on ang huling usap ko talaga is wala na daw, tatago na daw yung nagbente sa kanya. Hindi ko alam kung ano gagawin ni Mr. Francisco kasi yung tao, hindi siya basta ano siya guys, yung nakausap ko siya personally, makikita mo talaga na respetadong tao si Mr. Francisco. Sabi ko nga sa kanya, siya gusto mo ako na magbayad, ayaw niya tanggapin. Ayaw niya tanggapin yung pera, sabi niya hindi naman daw ang habol niya doon. Yung naloko siya kasi masakit daw sa kanya yun. Kasi may mga tao talaga na sobrang sakit talaga pag naloloko. Okay, mga sneakerhead, sana makatulong po sa inyo ito na
na prove lang po talaga na kahit pumunta ka kahit sa kilalang mga sikat na influencer na mga reseller is gumagamit po sila ng apps. Sana po maintindihan po ninyo to. Sana Mr. Francisco maayos itong naging problema po ninyo. I'm praying na magkasundo na kayo ng at kung hindi, ganun talaga. Tingnan natin kung anong gagawin sa kanya ni Mr. Francisco. Baka magpapile ng case, hindi ko alam. Kasi huli talaga sabi, nagtago na daw, hindi na daw talaga nagpakita. At hindi na daw, alam ko pinabarangay pa yun, hindi rin daw sumupot. Kita nyo, umabot sa barangayan. Ganon, di ba? Kasi binali ni Mr. Francisco yung pera pala, mga ka-sneakerhead pala bago ko. Kasi nagtaka rin ako magkano lang yan Mr. Francisco? Sabi niya, hindi yun sa magkano Di ba? Kasi siya, kita niyo siya, pinaglaban niya. Di ba? Hindi siya pumayag. Hindi siya pumayag na malok siya. Ganon din po dapat tayo mga ka-sneakerhead. Huwag tayong matakot. Okay? Kita nyo di ba? Basta ang in-emphasize ko sa video ito is sa case ni Mr. Francisco, pumunta siya sa mga expert na sinasabi, pumunta ka sa ganito, pumunta ka sa ganitong shop, pinuntahan niya, gumamit po rin talaga sila ng apps. Bumagsak din siya sa apps, nagbayad pa siya. Yun ang inutos sa kanya ng reseller. Nang pinakita ng yung report lahat, pati pinost ni Mr. Francisco yung siya at ako ang binash. Pero okay lang. Diba? Ganun yan. Kaya totoo yung doon ko napatunayan yung sinabi sa akin ng scam. Group po yan, sir. Hindi yan nag-iisa. Diba? Kung matino kang tao, hindi mo indidepensahan yung nanluloko sa isang tao. Ganun lang yan, logic lang yan Feathers are the same feathers, they flock together, di ba? Ganun lang yung mga ka-sneakerhead, di ba? Siyempre kasama mo yun, didepensahan mo yun. Di ba? Kaya kayo galit na galit sa akin dahil nasisira na yung negosyo nyo lang na malokong tao. Di ba? Yung mga scammer dyan. Ganun lang yun Kaya kayo nagagalit sa akin, pinipin down nyo yung ginagawa ko. Pero tingnan nyo hanggang ngayon, palaki ng palaki yung sumusuporta sa akin, hindi lang sa Pilipinas, hindi lang sa Middle East, halos buong mundo, may Germany, may UK, may US, may Japan, may Canada, may Italy, may Italiano, nagpaano sa akin mga ka-sneakerhead. Kaya minsan gusto ko nang gawing meron din ako gagawin mga vlog na kailangan ko ng English kasi marami rin sila nag-request sa akin. Okay mga sneakerhead, yan lang po inaano ko sa inyo na kahit mga experts sa atin gumagamit po ng apps. Kaya maraming salamat po mga ka-sneakerhead. Lagi ko pong sinasabi po sa inyo, mag-ingat po tayo at ugaliin po nating maging due diligence sa mga ating binibili. Ingatan po natin ang ating mga pera. Lagi po natin ibabalyo po ang ating pera kasi napakahirap pong kumita ng pera, lalo na po kung ipabibili natin ng sapatos. Kaya ugaliin po natin lagi magpa-legit check at always be legit po. Kung kailangan nyo, kung hiningi nyo po yung tulong ko para po ma-legit at sapatos natin, unlimited po, i-PM nyo lang po ako para tuturuan ko po kayo kung paano natin at kung paano ko kayo matutulungan po.
Saan niyo po nabili ito, ma'am? Ha? Saan niyo po nabili? Sa online seller. Sabi yung old na ito eh. Old model na po ito. Old model. Oo, sinabi naman yung old model. Yung mga 20. Oo. Pero, original ba sir? po natin. Or kung gusto niyo po meron kami nung legit app. Para may certificate din po kayo kung authentic yung item. Pero di ba bibigyan niyo ako? Yung authentication po. Oo. Opo, meron po yun. Kaya po, kung gusto niyo pong i-run doon para may assurance din po na authentic yung item. Ano lang po, 300. Yun nga. Oo. Ano na lang po natin. Sabi na tulog. Pinanindigan mo talaga kasama ka sa video. Di ba yan yung... Ano sa tingin mo, be? Pag sa ganyang condition din kasi madam, medyo mahirap naman siya. No? Ano i-check nyo, be? Apps din? Opo. Pag gusto niyo po, yung may certificate. Oo. Yung may bayad po yun. Oo. Oo. Okay lang. Okay lang yan. Kaso po mga by tomorrow pa siya mag-check. Tapos pwede niyo pong iwan, tapos tomorrow niyo na pabalikan. Tapos pagbalik niyo po, okay, yung certificate po naka-ready na. Pero mga banda nga po na lang po na pumunta. Siguro po mga 4. Pero apps din ba yun? Anong pangalan Ako ng sa apps? apps din po. Anong pangalan ng apps din? Not sure po pero may ginagamit po kami sa Niran na rin po ba? Oo. 3. Ipapakita ko sa'yo. Sige, pwede naman po. Ito, Bill. Ito yung apps namin na na ginagamit. Na ginamit na sige lang, okay lang. Legit up. Nag-negative sa legit. Oo. Kaya gusto pa ulit namin isa pa. Legit up po kasi yung talaga yun. Pero may naano kaming legit app dyan. Opo. Ano? Yung legit, yung sa lahat ng app, legit app po yung pinakamaganda yung pag-check. Sa anak niyo po ba ito, madam? Or sa kaninang pair po? Sino po gagamit po? Sa ano ko yan sa Bayaw. Bayaw po. Nag-left dito sa legit app po. 2012 pa. Pero magkaiba rin ng gilid. Yung dito. 2,000 ano to? Sa atin din 2012 yun. David. Ito, madam. Oo, ibang. Kahit yellow siya makikita. Pa hindi nakalobo. Pareho. Madam. Ay, Iba po. iba. Medyo malayo po ano nito. Ano po yung Pagkalapit dun sa dito. Layo po dito. Malayo siya. Opo. Ayun po, yung spacing. Oo, space. Kaya nga ito daw is payat. Bayat. Mahaba daw yung Mabahin kamay. yung kamay. Tsaka masyado na siya nakadikit po dito.
Buti meron kami ng ano. Kaya safety nga eh. Para hindi na rin natin siya kailangan ilan. Mm. Ito yung 2019. Ayan yung isa, yan yung talagang chinek natin, 2012. 2012. Pareho talaga siya. Binaliktad nila, no? Nung Baliktad. nakaharap na doon. Yung Si sa, Jordan. sa 12. Ayun, may Sa nalaman pa tayo, no? 2019. Sa retro. Binaliktad po Binaliktad, oo. nila. 2019 naman po ito. Oo. Ito yung latest. Oo, eto, 12. Opo. Mm-mm. Ito po 12. Mm-mm. So, dapat talagang pareho sila. Opo, ito po dapat. Mm-mm. Ayan, dapat siya. Ano sa ano mo, be? Ganon din, madam. Medyo payat nga. Kasi kung makikita mo dito, mapuputol na yung ano nyo. Napuputol na yung kamay. Hiwalay na yung bola, patira na yata si Jordan dito. Sa yellowing na rin siya. Yellowish na siya, no? Kasi gamit na siya yata. Yung harap, be. 4-5. Hindi natin masabi na ano eh, kasi ano na yung sa dito, pero kung titignan, madam, mas angat siya. Mas angat po yung sa red niya compared Oo dito. nga, ano, mas angat siya, oh. Tingnan mo, mas angat ito kaysa ito. That medyo nakababa. Kahit siguro ano, mataas to masyado. Santa Rosa. Pero kayo, madam, pwede nyo pa naman siya iwan ngayon. Tapos kay Sir Carlo, final natin. Sige. Sige, sige. Pwede naman po ganun. So, ano, certificate lang yon, be? Opo, bali ganyan lang din yun, madam. Mm-mm. Pero Balikan namin. kung sa akin, hindi na siya kailangan kasi lumabas na rin dyan, madam. Ay, ganon. Mauulit lang din talaga. Yung ito niya, be. Dito naman, pansin din natin, madam, yung pagkakaano niya. Ito medyo patusok eh. Oo nga, no. Tingnan mo. Payat. Eto, medyo malapad. Palapad to. Mm-mm. Pag yun siguro. Wala. Suntok sa buwan. Pag naabot mo. Ayan, dyan, Tapos waiting. pwede rin dito sa inside table. Size yan. Delikado na Ito pala kay Sir, ano. kay Boss Tip. Oo. Nahiya pa akong pumunta rito, eh. Ikot-ikot ka mga madam. Saan niyo po ba nabili ito, madam? Store din po? Or sa tao lang? Sa ano ng apps, sa ano ng Jordan? Sa, ano tawag? Sa page nung Jordan. Sa Jordan mismo, madam. Yung binilhan namin, member siya doon. Pero sa tao lang din talaga. Oo, tao lang din. Customize ata yan eh. Customize na. Ano po yan? Ano yan? Customize na. Cobrina. Customize yan ba? Ano ba to? Medyo bold lang yung nandito, madam. Dito sa fonts. Bold. Dito. Dito, same lang siya. Yung mga sulat-sulat sa baba. Maliban dun sa mga size. Sa mga sizes. Yan, Compare bold. dito, medyo matataba yung ano nyo. Compare dun sa ibang letters na nandito, tsaka numbers.
Kasi dito same na yan lahat. Mm-mm. Kaya madam, kung gusto nyo pa siya iwan, Pero ano sa tingin mo? fake kami madam. Fake. Sa kanila ganun po. Fake. Opo. So, ibig sabihin fake yan. Okay. Base din dun sa check madam. Tsaka dyan, sa check din ano, fake no? Pero yun nga madam, pwede natin siya iwan kay Sir Carlo tomorrow. Para ma-sure. Sige, sir. Ano na lang, iwan ko na lang, okay lang, magbabayad na lang Apo. ako. Para sure. Ah. Kasi masyadong, ano yung, pinagpipilitan kasi niya na original Original. talaga na ano. So, gusto lang namin na ma-check talaga sa mga expert. Di, wala namang ganun madam na 100%. Oo, pero nakailang O, check na base. kami, di ba? Parang ayaw pa niya talaga maniwala kasi hindi daw. Anong plano niyo madam? Ibabalik niyo sana kung sakali na fake siya. Oo, ibabalik sana namin. Kaso ayaw nga niya kasi nga dahil sa sabi niya hindi daw original daw talaga. Pwede rin natin siya ma-check. Sige, pero siguro bukas na yun sa box. Kasi may box din kami ganito eh. Kung sa-save siya. Kunin na lang namin yung details mo, madam. Number din. Sige. Baka makontak ka namin to. So yun mga ka-sneakerhead, napanood yun na yung video na in-upload ko, yung mga pinuntahan ni Sir Rio na para ipa-legit check kasi inutusan siya ng reseller. Kita nyo naman po mga ka-sneakerhead, napansin nyo po mga ka-sneakerhead, unang-una pa lang, ginamitan na kagad siya ng apps. Diba? Tapos pinapabalikan sa kanya. Tapos second and so on po, lahat ng na sikat na shoes, mga reseller sa atin na consider as a legit at consider as a expert sila, hindi sila nagbibigay basta-basta ng opinion nila. Bibigay lang sila ng suggestion or titignan lang nila. Pero yung pinaka-final judgment po talaga ng sapatos is bumagsak pa rin talaga lahat sila sa apps. It means gumagamit po sila ng apps mga ka-sneakerhead. Kaya yung sinasabi ng iba na napatignan mo yan sa expert, ito na yung proof na kahit ang expert na kinukonsider natin na sila is gumagamit sila ng apps. Diba lahat ng pinuntahan ni Sir, makita nyo naman, apps ang ginamit sa kanya para daw ma-sure. Yung huling video pa nga nung sa shop ni Sir Dan, di ba? Ang sabi pa nga niya, okay na to ma'am kasi dumaan na po to sa apps. Nakailang apps na po ito. It means 100% nagtitiwala sila sa apps na real na 100% na mapagkakatiwalaan to at okay to at yun lang ang magsasabi ng kung legit o hindi. Di ba? Kaya sana mga ka-sneakerhead, maging sa atin to na palagi tayong mag-ingat. Huwag tayong basta-basta naniniwala sa
hindi ko naman sinabi na ano, maniwala kayo, pero mas maganda maging always be cautious tayo sa mga sinasabi nila. Pag-aralan natin, 'di ba? Alam niyo naman yung modus ngayon na palaging gumagaan sa atin na magpapalegit check sa group. Okay yun kasi nagbibigay sila ng opinion nila. Pero hindi sila expert, mga ka-sneakerhead. Ako na po nagsasabi sa inyo. At kahit po siguro napanood nyo na yung video, kahit yung mga sneaker shop po, di ba, hindi sila expert. Kahit considered as expert sila, hindi sila nagbibigay ng final judgment nila. Ang pinaka-final judgment nila is ang apps. Wala ko sinasabi, apps pa rin ang bumagsak si Sir. Napagastos pa ngayon si Sir. Ngayon, di ba? Yung sinasabi nila 100% na proven na fake yan at na-prove mo sa kanila, wala po yun. Wala pa po akong sa dami na lumapit sa akin, wala pa po may mga nagre-refund, pero yung 100% refund, wala. Yung iba nga wala pa sa kalahati. Di ba? Babatikusin nila yung ginagawa natin pag legit apps. 'Di ba? Prove na 'yon. Kahit nga yung ibang sneaker shop tinanong nila, 'di ba? Yung isa nga, 'di ba? Tinanong niya sa check okay na 'to, 'di ba? Kung dumaan ba. 'Di ba narinig niyo naman? It means kahit ano pa 'yan, kahit anong brand pa 'yan, apps pa rin ang ginamit nila. 'Di ba? Tingnan niyo ngayon si Sir, huling usap po sa kanya, nagtatago na daw. Paano yung mga nagastos niya? Ba? Kasi once na nakuha na yung pera nyo po, mga ka-sneakerhead, napakahirap na nilang ibalik yan. Alam naman nila yang na kung anong merong sapatos sila Sabihin na natin hindi nila alam. Di ba? May mga tendency na hindi nila alam. Pero, in the end pa rin kasi talaga, mga ka-sneakerhead, sa inyo bumagsak yung yung parang kasalanan, parang kayo pang sisina, kasalanan nyo yan dahil hindi kayo nag-ano, di ba? Kaya nga lagi ko sinasabi na bago kayo bumili ng sapatos, is lagi nyo chine-check. Tignan nyo maigi, mga ka-sneakerhead. Ba, tingnan nyo si Sir. Wala na. Yung mga below SRP na, hindi ko sinasabing nilalahat dyan, pero mag-ingat kayo kasi dyan nagsisimula yung mga yan wala namang masama kung magbenta ka na mas mababa pero as a buyer, lalo na tayo mga buyer o mga collector dyan o gusto bumili ng sapatos na sa below SRP, lagi po tayo mag-double check, mga ka-sneakerhead. Okay? Hindi po lahat na nagbebenta ng SRP is scammer. Hindi ko po sinasabi. Pero maging maingat po tayo. 'Di ba? Para naman sa mga nagbebenta, please naman po, mag-provide po kayo ng proof. Hindi lang yung sa group. Kasi kadalasan, nadadamay ang group. Kukuha lang yan ng isa. Kagaya ng sinasabi kay Sir, 'di ba? I-type nyo yung yung pangalan ni Sir, makita nyo sa Jordan Group. Pati yung Jordan Group nadadamay. Kasi ang sinasabi nung nagbenta, legit daw yan sa group na yan. Huwag niyong idamay yung group. Nagtanong lang yun doon. At hindi walang kinalaman ang mga group po diyan sa mga scam na yan or sa mga nagbebenta na hindi legit check. Huwag niyo pong idamay yung group. Okay po? Walang kinalaman ng group doon. Okay? Huwag niyo pong gawing dahilan po yung mga yan. Na tapos ang babaliktarin niyo pa is ang yung apps isa hindi siya legit, hindi siya reliable source. Kalokohan po yan, mga sneakerhead. Ayan po, nakita nyo naman po yung mga video Nakita nyo po yung mga kilalang sneaker. Lagi ko sinasabi po sa inyo, pinapatunayan ko lang po talaga kung gaano reliable source po ang apps. Kahit po ang mga experts natin sa Pilipinas at sa buong mundo, kahit tingnan nyo po sa YouTube, may pag-aaral po sila. Kahit ang sneaker complex is apps po ang ino-introduce nila na mas 100% almost accurate or accurate talaga dahil marami na ako napanood at nabasa, lalo na po yung ginagamit natin
Number 1 po yan. The best po yan. Okay? Mag-research po kayo mga ka-sneakerhead. Okay? Kaya maraming salamat po sa inyong lahat, sa suporta. At sana, sir, maayos nyo to at makuha nyo uli yung pera po ninyo. Okay? I'm praying for that, sir. Kaya maraming salamat po mga ka-sneakerhead. Like ko sinasabi po, mag-ingat po kayo at palagi po kayong magpapalegit check at ugaliin po natin maging legit. Maraming salamat po hanggang sa muli po.